ka-Agri TV. Welcome to another episode of Happy Pets, Happy Parents. Naranasan nyo na ba sa inyong mga alagang hayop na irritable sila pagdating sa tenga? Or minsan may nakikita kayong mga dark brown sa loob na kanilang tenga at nagsishake ang kanilang head? Nako, baka ear mites na yan. Kaya bumisita po ang Happy Pets dito sa San Manuel, Tarlac City upang matulungan po tayo ng isang vet para malaman kung ano ba itong sakit na ito. Nandito po tayo sa Wrigleyville Animal Clinic. Kaya tara mga ka-Happy Pets, pasok po tayo. Mga ka-Happy Pets, nandito na po tayo sa loob ng Wrigleyville Animal Clinic at kasama na po natin si Doc Carmela. Hi Doc, magandang umaga po. Hello po, magandang umaga Ma'am Avi, and good morning din po sa ating mga ka-Happy Pets. And Doc, ang topic na pag-uusapan po natin ay isa sa mga common na nararanasan ng ating mga pet owner. Ito ay ang ear mites. Yes. Doc, ano po ba itong ear mites? So, ang ating pong topic for today is all about the otodectic mange, which is caused by Otodectes cyanotis, or commonly known as the ear mites. So, when we say ear mites, these are the most common causes of otitis externa sa ating mga pets, especially po sa mga pusa and pwede din naman po sa mga aso. Ang ear mites din po ay mga maliliit na living organisms na nakatira sa loob ng ear ng ating mga fur babies. So, napaka-tiny po ito na hindi makikita through naked eye. Nakikita lamang po siya through the microscope or otoscope. At the same time, very highly contagious po ito or nakakahawa and also very irritating. Because imagine, Ma'am Avi, no, there's a lot of ear mites na nakatira sa ears ng ating mga fur babies. So, napaka-irritating talaga yun sa kanila. So Doc, ano po yung cause? Bakit nagkakaroon ng mga pet netong ear mites? Yes po, kapag po nagkakaroon sila ng direct contact doon sa mga infested na animals. So sa mode of transmission po nito or paano nila nakukuha is through direct contact sa infested na aso or at ng mga pusa. At the same time, sa mga contaminated po na ginagamit ng ating mga fur babies, kagaya ng pet bed, mga slicker brush, kasi usually, nagsusurvive po ang mga ear mites dito for 12 days. Doc, common po ba ito sa dog or sa cat? So, ang mga ear mites po, Ma'am Avi, is mas common sila sa mga cats compare sa mga dogs. Pero, pwede po din silang magkaroon both. Doc, ano po yung madalas na sintomas pag meron ng ear mites yung mga pets? Yes po. So, first po, ma-observe nyo, pinakauna is the head shaking. Literal po na nag-head shake sila. Next po is the continual ear scratching or patuloy na pagkakamot ng kanilang tenga. Next po is the pruritus or tinatawag po nating pangangate. And next po is the alopecia or pagkawala ng fur nila doon sa tenga nila. At the same time po, may makikita din po kayo na earwax or the dark brown cerumen. Sa mga severe cases naman po, pwede nyo ma-observe ang otitis externa or the inflammation of external ear canal. At the same time, pwede din po silang magka-hematoma. Pag sinabi nating hematoma, is the accumulation po ng blood sa kanilang tenga. Dahil po yun sa pruritus or pangangate, so continuous po yung pag-scratch nila, magra-rupture po yung blood vessels, so puro blood na lang po yung nasa tenga nila. Ayun yung parang tumataba, Doc, yung ear nila. Oo. So, sa simple po na pagkakaroon lang ng ear mites, pwede po siyang mag-progress into otitis externa and hematoma. So, kailangan ipakita nyo po agad or ipacheck nyo po agad sa trusted veterinarian po ninyo. So, ibig sabihin, Doc, no, kasi nabanggit mo nga po, no, na isa rin sa simptomas yung parang nawawala na ng buhok, yung Yes bandang po, tenga. Kasi alopecia. minsan iniisip po talaga, ako, to tell you the truth, minsan iniisip ko din kapag ang pusa o ang aso ay parang nakakalbo na sa side ng mga, pwede din kasing yung galis, di ba? Opo, yes po. Doon So talagang dapat dalhin nyo kagad sa vet, For no? proper diagnosis For proper po siya. diagnosis talaga. Doc, ito another question nakakahawa po ba ito sa mga tao? So, ang good news po is hindi naman po siya nakakahawa sa tao. Sa mga pets lang po natin, like cats and dogs. So, halimbawa, Doc, yung dog or cat na yan, halimbawa, na-treat nyo na pwede pa ulit sila magkaroon nito? Yes po, pwede po as long as nagkaroon po sila ng direct contact doon sa infested na animals or dogs and cats. At kapag po yung mga pet bed ng mga aso natin or pusa, pet brush, ginagamit po natin sa mga iba't ibang dogs or cats, pwede pa din po nilang makuha ulit. Ayan, Doc, ngayon pa lang, ang dami na namin natututunan sa inyo. Kaya next week, magkikita pa po ulit tayo, Doc. Yes po, so sa next episode, tunghayan nyo po ang itong diagnosis
treatment and prevention and control, paano po natin iwasan ang mga ear mites. Kaya mga ka-Happy Pets, next week po magkikita-kita po ulit tayo. Kasama po ulit natin si Doc Carmela. Dito lang po sa Happy Pets, Happy Parents.